Hi guys, welcome back to another video. For today's video, may share ako sa inyong 5 things na posibleng nakakalimutan mo sa maintenance ng motor mo. Kasi itong 5 bagay na to is tumatagal to ng taon bago masisira. To the point na makakalimutan mo talaga. So ano nga ba itong mga to? Pero bago yan, syempre, outfit check muna tayo. Yan oh. So ito yung fit natin na pang motor. Sobrang casual lang oh. So Adidas, bigay ni Papa. Pants, bigay ni Mama. Ito, baka matanong nyo. Ito, sa TikTok shop ko to. Sobrang quality. Tapos pwede nyo nang gamitin to kasi sakto-sakto, taglamig na. So kahit ngayon, tignan nyo, maaraw, malaya ako masuot kasi hindi sobrang init. Comfy niya. Pero sakto-sakto, magmamotor tayo. Kailangan natin ng sleeve kasi mainit. So parang di tayo mangitim lalo. Saka maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyo 300 pesos lang to? Mukha bang 300 pesos yung quality na ganyan? From Seamwood. Kung gusto nyo ng maporma, tapos mukha pang mamahalin yung jacket nyo. So check nyo lang yung TikTok link ko dyan. Lalagay ko dyan sa description, sa comment section. So, check out nyo na yan. So, ito 5 bagay na to. Tatagal to ng taon. In my case, 2 years yung tinatagal bago masira, bago maging palitin. Pero kung alin man sa 5 to yung masira sa inyo, is for sure sakit sa ulo, sa kalsada, or sa long ride nyo, yung magiging problema nyo. Delikado na or hindi nyo na mapaandar yung motor nyo. Mapaandar nyo man pero mag-aalangan na kayo. Kaya for peace of mind, ito yung 5 bagay na dapat i-make sure mo na na-maintenance mo rin bago pa tumagal ng taon yung motor mo. So tara, unang-una, itong battery ng inyong remote. So, syempre, pasok dito yung mga motor na may mga remote Buong usapan na yung disusi. Kaya ako masasabi na taon yung tinatagal nito at pwedeng makalimutan nyo. Kasi itong battery na nakalagay dito sa remote ko, ever since nakuha ko to sa kasa, hindi ko pa pinapalitan yung battery nito. So, parang anytime, pwede akong bigyan ng sakit sa ulo nito pag inabutan tayo sa kalsada. Kaya lagi tayong may dalang ganito, if ever. So, ganito lang yung battery. Pero syempre, ang kailangan nyo lang naman tandaan is yung code. So, ito yung code. CR2032. So kung check natin sa Shopee, yan yung search natin, CR2032 battery. Lalabas dyan yung mga brand na Panasonic, Energizer, Maxell. So mapapansin nyo, matagal ko nang binili to. Tignan nyo, naluluma na yung packaging. Pero kasi hindi ko siya nagamit dahil gumagana pa naman to. Ang mga symptoms lang naman, kapag mahina na yung battery ng remote nyo, is madalas, kahit na naka-green na yan, sabi natin naka-green na, tapos pagpipindot-pindutin nyo dito, walang respond yung motor. Dapat tutunog na yan, tapos magkakaroon ng susi dito. So, kahit na ganyan kalapit, walang respond yung ano. So, isang rason yun. Sobrang inconsistent para lang ma-detect niya. Para lang ma-activate at ma-start yung motor. So ano yung habit na natutunan ko para tumagal ng 2 taon yung battery ko na hindi nagpapalit? Ang tip ko lang sa inyo guys dito is pag magpo-park na kayo or hindi nyo nakagamitin yung motor, diba usually naka-green. Pag di nyo nakagamitin yung motor, red nyo na. Saka security na rin yun na pag naka-red na yan, wala nang ibang makakapihit na itong knob nyo. Kunwari, wala kayong parkingan sa labas lang, tapos saglit lang naman kayo. Kahit pa saglit lang kayo mawala, i-off nyo yung remote nyo, gawin yung red. Para sure na hindi gumagana yung remote nyo, diba? So yun lang yung naging maintenance ko, kaya tumagal ng 2 years na hindi ko pinapalitan to. So maiilang times na hindi siya nadidetect kahit naka-green. Pero sobrang dalang na mangyari ng ganun. Kapag umabot na ng 2 years mahigit yung motor nyo, posibleng palitin na tong battery nyo. So yun yung number 1. Ang second natin is battery ng motor. Una natin, battery ng remote. Sunod, battery ng motor. Years din tinatagal nito. So in my experience, again, 2 years na tong motor natin, ATV 160. At ngayon pa lang tayong papalit ng battery. Siyempre, kailangan nyo rin i-consider yung mga nakakabit sa motor nyo na posibleng nagta-take up ng malaking voltahe or voltage. Una ko na dyan, malamang meron kang MDL kasi nauuso na talaga to Para sa akin, ito nakakabit sa motor ko. MDL, tapos Bosch Europa na busina, loud horn. So yun lang naman yung mabagay na nakakabit sa motor ko na posibleng malaki ang kinakain sa battery. Pero in a span of 2 years, nagamit ko yung MDL ko, nagamit ko yung loud horn ko. Yes, wala naman ako naging problema. Inabot na lang talaga ng 2 years bago ko naisip na talaga magpalit na. Kasi may napansin ako dun sa voltage meter natin or dun sa battery voltage natin dito sa ating motor. So, kung i-open natin to, open natin. Mind you guys, cold start to. So, hindi pa natin na-charge yung battery ng motor. First time natin i-start yung motor. So, ito yung dapat yung tignan.
Ayan. Yan yung 11.9. Yan yung battery natin. Overnight na wala pang charge yung battery natin. Tandaan yan. May flash ako dyan sa screen nyo na battery level ng motor natin. So yung sa atin, 11.9. So dyan sa chart natin, kung pagbabasehan natin yan, around 40% na lang yung battery natin. So medyo bumababa pa siya ng 11.8. Around 40 to 30% na lang yung battery natin. Kaya pag bumaba na yung 30%, para sa akin, I recommend na dapat palitan na. Pero kung tutuusin, yung 11.9, 11.8 na reading, medyo goods pa yan. Mind you guys, again, 2 years na yan na hindi ko pinapalitan. Meron akong MDL, meron akong Loudhorn. Around 30%. Nasulit ko naman yung stock na battery natin. Dagdag ko lang din guys, itong sa battery. Kapag hinahayaan yung naka-hazard, naka-start, pero hindi umaandar yung makina, yun, kumakain nyo ng battery. Lalong-lalo na, kung i-open natin itong auxiliary lights natin, itong MDL natin, tapos nakaganyan, hazard pa, tapos hindi naka-start yung engine, ang lakas nyon kumonsumo sa battery. At kung palagi nyo ginagawa yun talaga yung nakaka-degrade ng battery ng motor. Yung mga electrical wiring natin, o yung mga pailaw natin. Same goes dito. Kung may charging kayo, kung may charging yung mga motor nyo, charging port, tapos nag-charge kayo nang hindi naka-start yung engine, masakit talaga sa battery yun. So, wag na wag yung gagawin yun. Kailangan continuous na charging yung battery natin. So, kailangan naka-on yung makina. So, make sure, pag di ginagamit, i-off natin. So, ang pangatlo natin sa listahan is yung ating brake fluid. Yan, brake fluid. Ito, inaabot din to ng taon. So, kung napabayaan, nababawasan din yung quality ng brake fluids natin. Dahil doon, mas mabilis na mag-overheat. At pag nag-overheat ang brake fluid natin, mas less yung grip ng ating brakes sa ating mga rotors. So, yung pag-ipit niya sa rotors, yung mga dumadaloy dito, brake fluid yan, papunta sa ating brake system. Tapos yan, yung brake fluid na yon, sabihin natin gumagana pa rin naman siya. Sabihin natin 2 years old tulad nito na hindi pa pinapalitan, gumagana pa rin yung brakes natin. Pero what if nag long ride tayo and nakalimutan natin siya na ipa-maintenance? Kasi after 2 years, palitin na talaga ang brake fluid. Kaya siya kasama sa listahan natin ng mga pwedeng makalimutan na maintenance. So, ang marerecommend ko sa inyo na brake fluid is Prestone na DOT4. DOT3, DOT4 ang pwede nating ilagay na brake fluid sa ating ATV 160. And kung ako sa inyo, DOT4 na rin yung ilagay nyo. Kasi pag DOT4, mas better quality na brake fluid, mas kaya niyang i-handle yung mga higher temperatures, guys. So pag nagpe-preno tayo, kung i-compare natin dun sa stock na DOT3, so mas kaya nating magbabad kahit paano ng preno bago siya mag-overheat. Mas maganda kahit paano yung papalit natin is yung latest na. Compatible naman kahit paano dito sa brake system ng ATV 160 natin. So yun, Prestone brake fluid. Lalagay ko dyan sa comment section, sa description, kung saan ko nabili yung mga pinagalagay ko sa motor natin. Next natin guys is yung coolant. Ang coolant natin, kayang tumagal ng 2 to 3 years bago siya pwedeng palitan. So talagang kahit sa Honda manual, talaga nire-recommend mga 3 years. And for me, siguro masusulit nyo na yung coolant nyo sa 2 years of usage. So ano nga ba mangyayari pag napabayaan natin yung coolant natin? Kung mapansin nyo, lahat ng mga scooters ngayon is liquid cooled, kung tinatawag na na cooling system nila. Dati kasi mga air cool lang, fan lang na umiikot. Ito kasi liquid na ang gamit. So mas less hassle yung paggamit ng mga scooters na liquid cooled na coolant system. Ang cons lang talaga nito is kapag napabayaan mo siya. So pag hindi mo siya na-monitor, lalong-lalo na dito sa ating coolant reservoir, which is nakikita dito sa baba. Kung makikita nyo may mga level dyan, lower and upper level, kailangan yung level ng coolant nyo nasa safe spot pa rin. Kasi pag bumaba yan sa lower line, posibleng mag-overheat talaga yung makina natin. Dahil alam nyo naman, yung mga makina natin sobrang iinit na mga yan. So kung wala tayong adequate na cooling system, coolant fluids natin, hindi natin napalitan, dun talaga tayo magkaka-aberya. Lalong-lalo na sa kalsada, di ba? So habang nagra-rides ka, biglang mag-overheat yung motor mo, di ba? Mahirap na problema yan. So kung ang motor nyo is inabot na ng mga 2 to 3 years na puro change oil lang ginagawa nyo, ganun, i-consider nyo rin i-check yung mga sinasabi ko sa video na to. Baka kasi ito talaga yung mga nakakalimutan natin ipa-maintain, di ba? So yun, coolant. Re-reshoot ko lang tong last part kasi may corrupted file tayo. Ito yung last but not the least item natin sa listahan. Pang-5 is yung spark plug cap. Ayan picture ng ating spark plug cap.
Ito naman guys, I recommend na genuine parts ang gamitin natin. Pero kung gusto natin tumangkilik ng other third-party brands, meron namang matitino. Make sure lang na yung source natin is legit. Basahin natin maigi yung mga reviews ng mga tao na bumibili sa kanila. Mapa kahit anong scooter na meron kayo, make sure yung spark plug cap nyo is kapareho dun sa stock. Kung nakikita nyo sa bandang loob, kapag may nakita kayong ganyan, ibig sabihin resistorized po yung ating spark plug cap. Kasi merong nabibiling mga spark plug cap na walang ganyan. Ang ending, laging nasisiraan ng spark plug. Nakaka-encounter sila ng hard starting, malakas na konsumo sa gas dahil hindi genuine parts yung gamit nila or hindi resistorized yung mga spark plug cap nila. So make sure lang na genuine parts tayo lagi. For peace of mind lang din syempre. Meron tayong nagawang video last year na nagpalit tayo ng spark plug pero hindi pa tayo nagpapalit ng spark plug cap. Yung gamit pa rin natin na cap is yung stock pa rin from Casa. So yung ADV 160 ko is living proof. 2 years old na, hindi pa rin nagpapalit ng spark plug cap. Hindi pa naman ako nakaka-experience na natirikan ng motor sa kalsada or nagkaroon ng major problem sa starting ng motor. May mga ilang beses lang sa cold start, minsan hindi siya one-click start. Bilang pa lang naman sa daliri kung ilang beses pa lang nangyayari yun. Pero given kasi na 2 years old na yung spark plug cap na gamit natin, hanggang ngayon hindi pa rin tayo nagpapalit. Ito pa rin yung bago. Pwede na natin gawing basis yung 2 years na paggamit ng spark plug cap, may mga symptoms na palitin na rin. So, bago pa tayo abutan ng ganung problema, syempre, preventive maintenance na natin to. So, yung mga genuine parts natin na spark plug cap, matagal talaga yung buhay neto. Pero syempre, consumable item pa rin to. Kahit na original yan, may buhay lang yan na itatagal. So, pag naabot nyo na yung 2 years, i-inspect nyo na maigi yung motor nyo kung nagkakaroon kayo ng hard starting, lumakas na yung consumo sa gas. Pwedeng ito po yung rason kung bakit nagkakaroon kayo ng ganung problema. Hindi naman natin ina-assume na ito na agad yung sira. Kumbaga, nag-i-inspect pa rin naman tayo kung ano yung mga possible problems. So yun, spark plug cap. At ito na nyo guys, hindi ko lang dala yung mismong manual ko. So, chinek ko yung sa online. Mapapansin nyo dito, spark plug lang yung nakikita ko na maintenance na may interval. Pero pagdating sa spark plug cap, wala siyang naka-indicate eh. I'm not sure guys kung may nabasa kayo somewhere else sa ibang page. Is wala talaga siyang maintenance pagdating sa spark plug cap. Usually, main culprit ang spark plug cap eh. Pagdating sa mga hard starting, paglakas ng konsumo ng gas, sobrang pilit na pala nung spark plug cap. Hindi niya na kayang i-handle yung mga extra voltage na ginagawa ng ating spark plug. So yun guys, yun yung 5 na dapat natin kailangang i-monitor talaga. Lalong-lalo na kung kampante ka na may-maintenance naman yung motor mo. Pero meron ka palang 5 bagay na nami-miss out, di ba? Unang-una, battery ng remote. Sunod, battery ng motor. Brake fluid, coolant, at yung ating spark plug cap. So, yung 5 bagay na yon, isa sa mga yon ang pwedeng magpatigil sa atin sa kalsada at may stranded tayo somewhere na malayo na walang mga mekaniko. So yun, kaya na-share ko sa inyo yung 5 bagay na yon kasi yun na rin yung mga dapat kong palitan sa motor ko. So syempre, sharing is caring, lalong-lalo na sa maintenance ng ating ADV 160. 2 years old. Yun lang naman yung may share ko sa inyo. At kung marami kayo natutunan sa video na to, please like, share, and subscribe na rin kayo guys kasi malaking tulong sa akin yan para magpatuloy yung ating channel, malaking motivation para sa atin na gumawa pa ng mga videos. At syempre, paggawa na rin tayo ng stickers natin guys. Oh. May papamigay na ako sa mga subscribers natin. At syempre, yung mga matagal nang nangihingi. Parang pag napansin nila na nag-video ako, nangihingi sila sticker. Sir, may sticker ka ba? Ito, may sticker ako. May bibigay ako sa inyo this time around. So, yun lang naman. Maraming salamat sa inyong oras. This is Carl K. Ride safe sa inyo palagi. Keep it cool. Peace out.